Alright, good morning po sa inyong lahat. Batang Maynila to, eto mga kababayan yung driver na nanakit ng siklista sa road rage incident sa Quezon City, lumantad na. Ayan yung nasa ating picture dyan sa screen. Tapang ni Manong. Talaga ng mga, ayan tingnan ninyo yung forma. Ang pangalan na itong tulonggis na to, yun nandiyan sa litrato, ay Wilfredo Gonzales, isang retired policeman na nakuna ng video na nananakit at kinasahan ng baril ang isang siklistang nakasagi sa kanyang kotse na nag-okupa sa biker's lane. So, anong nangyari? Yung kotse niya nasa biker's lane at yung bisikleta nasa biker's lane. So, sino yung mali? Yung kotse niya nandun sa biker's lane yung bisikleta nandun sa biker's lane. Di dun pa lang alam niyo na kung sino mali. Alam na dapat kung sino yung dapat kung nagkasagian, dapat alam na kung sino magsosorry. Pero ito matindi, siya pa nagtapang-tapangan. Ang luwag-luwag luwag ng kalsada Well, sasakupin mo pa yung biker's lane. Ang liit-liit na nga nung dinadaanan ng mga nakabike. Di ba? Ang tanda-tanda mo na. Hindi mo lang ginagamit isip mo. Tapos ikaw tong may diferensya, ikaw tong may kasalanan, ikaw pa tong galit. Yan yung nangyari sa road rage incident dyan sa Welcome Rotonda, Quezon City noong August 8, 2023. Itong si Wilfredo Gonzales na isang retired policeman ay nagkaroon ng isang press conference sa Camp Karingal, Quezon City. Siguro kilala niya yung bossing niya. Boss, pwede naman press conference tayo. Para medyo wag naman akong lumabas na tulonggis. Pero mo siya pa nagpa-press conference. Nakapal na mukha. Ikaw na tong may kasalanan, ikaw yung lumalabas na gags dyan sa nangyari. Ikaw pa itong magpapa-press conference para para pagtakpan mo yung ginawa mo, para lumabas na biktima. Walang iya itong mga to. Bakit gano'n may mga kasalanan, yung pang sila pa ang nagpapaawa sa tao at parang lumalabas na biktima. Daming ganyan, kahit sa noong time show, ganyan lumabas itong tulonggis na to, si Wilfredo Gonzales. Tingin mo ka, nakabisit nakabisit yung ganitong klaseng pagmumukha, ayan mukhang mukha bang mayaman, mukha bang may chapi, siguro may chapi ito. Hindi ko nakita yung kotse niya, kulay pulay. Anong klaseng kotse ba to? Mamahalin ba yung sasakyan? At nagagalit siya nung nasagi ng nagbabike. Yung sasakyan niya nasa bike lane. Hindi ko alam siguro mukhang mayaman to, mukhang mayaman siguro to. Nangyari yung road rage August 8, August 27 siya nagpa-press conference. So ilang araw, 19 days bago siya lumabas. Siguro kala niya ligtas na siya. Kala siguro niya okay na siya. Wala na, hindi na ako makikita dito. Yung ginawa kong katarantaduhan ligtas na ako. Siguro sabi niya sa sarili niya. Nangyari, na-videoan pala, nag-viral. Siguro umabot sa kanya, napanood niya, o kaya naman may nagsabi sa kanya, Mr. Wilfredo Gonzales Tulonges. Nako, meron pong naglabasa na yung video yung ginawa ninyo. Yung maling-maling video na ginawa ninyo. Kalat na po sa social media. Ano ba dapat natin gawin? Yun, siguro press conference tayo. Para lumabas naman hindi ako masamang tao. So ayan mga kababayan yung nangyari. Kasi nung nag-viral sa social media yung video, nako, umani siya ng sari-saring batikos etong nanakit na tulonggis. At nakakuha naman ng suporta at simpatsya mula sa publiko ang biktima. Yan mga kababayan yung naging sitwasyon diyan sa pangyayari.
So, nung press conference, nakilala ang katauhan ng nanakit at nagkasa ng baril nang humarap siya sa press conference na idinao sa Camp Karingal. O kinilala ni Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., itong Regional Director ng National Capital Region Police Office. Ito palang si Gonzales ay dating membro ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District o QCPD. Ano pala to? QCPD. Kaya medyo iba ang dating. Sinabi ni Nartates na nakumpiska na ang baril na ginamit ng inireklamo at hinihintay nila ang pagsampa ng formal na reklamo ng biktima. Sabi naman ni Gonzales, nung siya sumuko sa QCPD, dun sa opisina niya. Doon pa talaga siya, nagsumuko dun sa opisina niya. Siguro, kilala niya yung mga pulis doon. Doon siya sumuko. Siniwalat niya na nagkapatawaran na raw sila ng siklista at pumirma pa ito sa kasunduan. Sabi niya, nung araw din na yun daw, sabi niya, siya lang nagsasabi, wala namang ibang nagsasabi. Sabi nito ni Gonzales Tolonges na nagkapirmahan na raw sila ng kasunduan at meron pang pirmahan na nangyari. So, sinabi rin ni Gonzales na wali ang paglalabas at pagkakasa niya ng baril. Maling-mali talaga yun. Kaso yun Pwede siyang kasuhan nun yung maglabas ka nga lang ng baril ang ginawa ng tutulongis ito, ikinasa pa doon sa harap ng siklista. Ako mga kababayan, nung ako nagtatrabaho sa Bureau of Corrections, meron din akong baril 45 yun Sharpshooter ako nun pero nilabas ko ba yun? Ang tagal ko dyan sa Bureau of Corrections, yung baril na yan, nasa GED lang. Hindi lumalabas yan. Kasi pwede mo magamit yan for emergency purposes, for official use, at isa pa for emergency. Pwede mong magamit yan. Pero hindi mo pwedeng gamitin yan katulad ito, yung nagyayabang ka. Kasi alam niyo, pag may baril ang isang tao, yumayabang, kumukuha yan ng tapang dun sa baril. At sa tingin ko, ganun yung nangyari dito kay Tolonges Gonzales kumuha siya nung tapang dun sa baril. Kaya kayo, may mga baril dyan, maging responsableng gun enthusiast kayo. Maging responsable kayo. Huwag kayong magyayabang dahil may baril kayo. Maling-mali po yan. Maraming disgrasya ang nangyayari kapag ganyan. At kapag may baril kayo, huwag nyo na i-flex. Iyaan nyo na lang si Senator Robin Padilla ang mag-flex ng kanyang mga sangkatutak na baril. Iyaan nyo lang siya mag-flex nun. Siguro feeling niya, iba ang dating niya kapag napakarami niyang baril. Kasi yung baril niya pang pang private army na. Pero mo pinlex ba naman? Yung mga mahabang baril. Dapat yung mga baril, dapat tinatago nyo lang. Gagamitin nyo lang yan sa official na trabaho o kaya naman, magagamit nyo yan kung sakali man kayo ay nagipit sa isang sitwasyon na kinakailangan nyo ng lumaban o gumamit ng armas para ipagtanggol ang inyong sarili. So, yun lang yun. Hindi yung magyayabang ka kagaya ng ginawa na itong natutulonggis na ito. At ito matindi itong si Gonzales ay umapila sa mga nagkakalat ng video sa social media nitong ang road incident na kinasangkutan niya dahil naawa na raw siya sa mga anak at kapamilya niyang lubos na naapektuhan ng mga batikos laban sa kanya. Siraulo ka pala gagawa-gawa ka ng katarantaduhan tapos ngayon hihingi ka ng awa sa mga taong nakakapanood. Unang-una kasi, bago ka gumawa ng katarantaduhan, siguraduhin mo muna kung makaka-apekto yan sa pamilya mo. Nung ginawa mo yung pagkasakasa ng baril doon, tapang-tapangan ka, tuwan-tuwa ka, sigurado. Tapos ngayon, sasabihin mo, huwag ikalat yung video. Ang alam ko mga kababayan, kinasuhan to Ituloy yung kaso na ito para magtanda Kasi ang tanda na, wala pa rin pinakatandaan pakiusap niya raw sa mga vloggers, parang sama-sama akong tao. Ba't ka ba mabait? Parang akong sama-sama niyang tao. Ba't mabait ka ba?
Ano ba gusto mo at maging tingin namin sa inyo? Babait ka? Ang buti-buti mo? Ang buti-buti mo pala, Wilfredo Gonzales. Biruin mo, nandun ka sa bike lane, nasagi ka ng nakabike, tas ikaw pagalit, ikaw na mali. Eh di kay buti mo nga. Ang bait-bait mo pala eh. Tapos nun, paglabas mo, anong ginawa mo? Imbis na kausapin mo, mag-sorry ka dun sa nagbabike, sasabihin, ang gagawin mo pala maglalabas ka ng barel. Sobrang bait mo pala. Ang buti-buti mo pala, Mr. Wilfredo Gonzales Tolonges. At pagkatapos nun, hindi ka pa tumigil, nilabas mo na yung barel, ang ginawa mo, kinasa mo pa. Di sobrang bait mo nga. Di ba? Sobrang bait mo pala. Kasi biruin mo, ikaw na mali, nilabasan mo pa ng barel, kinasa mo pa. Buti di mo pinutok. Alam niyo mga kababayan, yung gumagamit ng barel, yung humuhugot ng lakas sa barel, hindi niya kayang iputok yan. Totoo lang. Yan yung mga taong takot na kunwari lang, matapang. Pero subukan mo, hindi niya kaya putok yan. Hanggang kasa lang yan. Baka wala pang bala yun. Pwede naman ikasaya ng walang bala eh. Di ba? Tapag-tapangan lang ba? At ito pang si Gonzales, sasampahan pa rin niya ng reklamo yung nagkalat ng video. Kapal talaga ng mukha nito eh. Alam niyo dapat, ito kasi si Atty. Raymond Portun, isa ring siklista, handa siyang tumulong dun sa dun sa biktima. Sana kasuhan na to kasi biruin mo hinahabol pa yung nagkalat ng video, sasampahan niya ng kaso. Di ba Tolonges? So dapat ito masampulan. Huwag niyong babyhin yan. Mayaman ba yan? Kahit mayaman yan. Wag ganon. Sampahan nyo ng kaso yan, sampulan nyo yan. Kasi kapag ganyan, na areglo sa kasunduan, paulit-ulit niya lang gagawin yan. Ito nga dating CIDG, QCPD, sorry. Dating, tama. CIDG siya dati. Diyan sa QCPD, Quezon City Police District. So dito kay sino ba to? Kay Tolonges na to, Wilfredo Gonzales. Na sa itsura pa lang mukhang Tolonges na talaga. Dapat ito matuluyan, kasuhan. Pero yung kumuha ng video didimanda pa. Didimanda mo kasi nabuko yung katarantaduang ginawa mo. Nakala mo nakatakas ka na, biroy mo August 8 nangyari, 27 ka lumabas. Akala mo kasi makakatakas ka na sa ginawa mo. Na-videoan ka, di sorry. Tapos sasampahan mo raw ng kaso yung nag-video at yung naglabas ng video. Wala. Kulong na yan. Sampahan na ng kaso yan kay Atty. Raymond. Ako si Atty. Raymond Portun pa naman. Matindi ang abogado na yan. Kahit anong gawin mo, kulong ka. Matalino, magaling na abogado yan. So yun lang mga kababayan. Huwag kayong gagaya dito sa mga ganitong klaseng tao. Huwag kayong gagaya dito. At kung kayo meron mga barel, itago nyo lang. Huwag nyo na i-flex. Huwag na kayo gumaya kay Senator Robin Padilla. I-flex nyo pa yung mga baril nyo. Huwag yun, huwag na ganun. Pinakamaganda, itago nyo na lang. At maging responsableng gun owner o gun user o gun enthusiast.